Baka akala nila talaga nagnanakaw yung mayor pati governor. As a matter of fact, ipit sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget, either for social services or wala, out of the blue, mga cancer treatments, kung ano-ano, yung hindi makauwi na gustong umuwi, hindi mailagay mo sa budget yan eh. And even if you have the discretionary fund, now I tell you now because I am retired. Tayong napanood, no? At nakita po natin na si Tatay Digong po at nagsalita na po siya tungkol po dito sa PDP laban. So ito mga idol, tignan natin tong mga mensahe ni Tatay Digong kung bakit paano gagamitin yung budget. Isang magandang gabi po sa kanilang lahat. Alam po ninyo, magtatatlong taon na nami-miss ko introduce ang dati kong boss. Excited ako na introduce ko siya ulit ngayon. Ang pinakamagiting na Pangulo ng Pilipinas, si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Thank you. Salamat po. Maupo po kayo. Medyo parang hindi kami nagkakaintindihan dito kanina pa pagdating ko. Because I thought all the while that the party, PDP, at this time would be ready to announce a senatorial slate. At least ilang yung tao na galing ng PDP ang gustong tumakbo. Apparently, last minute discussion was that we are not ready to do that. Pero wala naman tayong pag-usapan. Wala naman akong ibibigay sa iyo ng pera. Wala man tayong pera. Maya na pag na-presidente uli ang PDP laban, ito, yung si Robin Padilla, alam niya kung paano gastusin ang peace and order pati discretionary fund. Tuturuan ko siya. Yung legal na walang nakawan. It goes with the BD office. Ganun yan. Pabiro lang yan. Pero meron ang presidente. Kagaya ko, wala naman talaga akong pera either as being mayor for so many years. Wala talaga. So, parang meron sa gobyerno at ang gobyerno naman hindi hangol eh. Otherwise, magnanakaw yung gago. Saan niya ibigay? Politiko yung the position itself is political. Now all you need to do is a meager amount to get into the office. Once what you are there, you have to dispense with so many problems of humanity, including expenses for election. But more of the money would go to itong mga social services. Baka akalain lang rin ninyo, hindi naman lahat na may pera. Walang pera sa ano. Mauubos talaga sa pangangailangan ng tao. Kasi hindi lahat na referrals na may sakit ito, sakit doon, merong karamihan yung, well, most of the, kasi yung
maipadala mo sa ospital, sa regional, sa provincial, madali yun. Ba't mo yung magpunta sa opisina mo tapos magpresenta ng resita ng cancer and other ailments na hindi available doon sa programa mo sa opisina for medical expenses. Iyan ang mahirap. Kaya minsan, ang akala talaga ng karamihan, the perception is, baka akala nila talaga nagnanakaw yung mayor pati governor. As a matter of fact, ano yan sila yung ipit sa karamihan ng problema ng bayan na wala sa budget, either for social services or wala, out of the blue, mga cancer treatments, kung ano-ano, yung hindi makauwi na gustong umuwi, hindi mailagay mo sa budget yan eh. And even if you have the discretionary fund, now I tell you now because I am retired, nakikita naman nyo ang sitwasyon ko. Kung talagang may pera na pwede mong minahin mo man, dagdag ka pa. Baski may pera sa gobyerno, kung talagang if you want to solve the problem of humanity once you are in public office, kulang pa yan. Dagdag ka pa dyan. Pati na yung sweldo mo. Kasi government can only appropriate 300,000 discretionary fund, kung ano-ano. Specific yan. But outside yung hospitalization, assistance and all, pag hindi nakuha yan, yung medisina wala sa ospital, hindi nakukuha yan sa bulsa ng tao. And most of the cancer, gano'n, walang, basi kayo sa gobyerno, matagal naman kayo. May mga line expenses ba nakalinya dyan for cancer patients for the second, third, and first? Wala. So yun ang karamihan ng tao. Hindi madali. Hindi madali ang public office. Mas ka na sabihin mo, magnakaw ka ng pera, mauubos rin yan sa tulong ng tao. Kasi paglabas dyan sa budget, you're only limited for medical assistance. You cannot program the sickness or ailments of a community, for example, like Davao, kung ilan ang magkasakit ng cancer, kung ilan ang magkasakit ng ano-ano dyan, outside of yung flu, yung appendicitis, pwede mong sa regional office yan. But in most cases, yung lalapit sa iyo, yung wala maibigay sa lokal. Yan talaga ang problema. So, baski na sabihin mong gusto mo magnakaw, hindi, wala kang panahon magnakaw kasi kailangan ng tao. And if you want to stay in power, hindi ka naman pwede mag-one term ko lang dyan, you have to distribute money. At pag wala na yung public funds at yung mga milyonaryo, then you have to shell out. Yun ang experience. Maniwala ako, galing ako dyan. I've been mayor for about almost 26 years. Yung presidente ako, kulang talaga. So, each time we meet would be a learning process for you sa lahat ninyo. Gustong umabot ng ano. Kasi naman ang karamihan dito, potentially, or ibig sabihin natin, well, more or less those who are inclined towards public office.
At makita naman ninyo, lahat ng nagsilbi ng mayor sa inyo, gobernador, naging multimillionaire ba sila pagkatapos? I mean, magprangalahan on a practical side. Kita ba ninyo yung mayor ninyo may asyenda ng coconut plantation? No? It's always, well, of course, you go into public office to serve. And whatever money is there, aplenty. But walang opisina may sobra para nakawin mo. Unless yung ibang opisina. Pero on the level sa bugbugan sa day-to-day, yung walang mga accounting, ayaw ko na lang sabihin yung sita. I do not want to speculate. Alam na ninyo, yung hindi harap yung tao araw-araw. Pero yung mga opisina, mayor, and baski na hindi elected, walang araw-araw talagang mapipilitan kang magastos. So at the end of the day, yung masabi ninyo, bigyan ka ng 300, bigyan ka 300, 400, $500,000. Maski mo Davao City with a population of, I don't know how, ilan na ngayon. Bigyan mo ng 20, 25, 50 million, kulang yan. Ilang ang population ng Davao? How big Davao is? Ilang tao na magkasakit dito na pwedeng pumunta ng doktor magpagamot? How many percent of the total population? Mga idol, nakita po natin at narinig po natin yung mensahe po ni PRRD sa taong bayan tungkol po sa budget ng mayor at gobernador. So ito mga idol, kaya pala mga idol, pinagbibintangan po nila yung mga Duterte nagnanakaw daw sa budget ng bayan. So totoo pala dito mga idol, kaya pala nagsalita si PRRD dito sa itong issue na to tungkol sa budget ng mayor, dahil ang totoo pala niyan mga idol, may takbuhan ng mga tao. Kaya halos lahat, kaya nagkakaipit dito. Kasi siyempre kahit papano, kung may lalapit sa kanila, hindi naman talaga pwedeng hindi rin sila tutulong. Kaya minsan yung iba talagang magbibigay talaga kahit sa sarili nilang bulsa, kukunin nila. Kaya ganon. Kaya minsan yung ibang budget, kinukunan nila para ipamimigay po dun sa mga tao na nangangailangan. So dito ko pala naintindihan mga idol na mas mayor at mga gobernador pala dito sa Pilipinas. Ito pala sila ang talaga kumbaga mas hindi tulad pala ng iba na nakaupo sa gobyerno na panay lang sa mga ganyan. Halos pala nandito sa dalawang pinuno na to, itong mayor at gobernador. So ayun mga idol, maraming salamat sa panunod ng ating video, no? May promote lang po tayo ngayon mga idol na isang skincare product. Ito po ay tinatawag na G skincare product. At may tinatawag po siya ngayon mga idol na G papaya soap. So ito po yung G papaya soap mga idol. Kung gusto nyo pong kuminis yung mukha nyo at gaganda yung kutis nyo at magbo-blooming artista po kayo mga idol, gumamit po kayo nitong G papaya soap. At hindi lang po yan ang product nila mga idol. May tinatawag din po silang G Gluta soap. With collagen pa rin yan mga idol. At kung may mga blackheads at mga whiteheads po kayo, kayang-kayang tanggalin ng G Gluta soap. So ayun mga idol, kung gusto nyo subukan at bumili ng
produkto na to mga idol. Pumunta lang po kayo sa aming page. At kung hindi, hanapin nyo yung page ni G Whitening Soap. Nandyan po lahat yung details ng aming product. So, ayan lang mga idol. Bumili na po kayo.